Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong pinahayag ni Rodante Marcoleta na pwede pala nilang iparesto. Kaya baka hindi na po ito magagawa, madadalawahan itong majority, no? Pwede pala nilang iparesto ayon sa rules ng Senate yung mga nag-walk out para ibalik dito sa plenary, no? Kaya alam na namin ngayon na kung susunod ay gagawin nyo pa yan, baka mapilitan po yung majority na ipaaresto kayo ayon sa rules ng Senate. O yan yung pinangangalandakan nyo, di ba? Rules kayo na rules. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, mga Tulpo brothers. Nakakahiya na po yung mga kanilang mga sinasabi lately at pinagtatawanan po ng netizens ang Tulfo brothers pati na po yung minority. Bakit po natin in-specify yung Tulfo? Kasi po sila po yung mga pinakamaraming sinabi ngayong tapos na yung debate. Bakit hindi kayo makipagdebate kay Marcoleta at kay Cayetano nung panahon na nasa kayo ay nasa floor ng Senate, nasa bulwagan kayo, nasa plenary kayo. Pagkatapos, tsaka kayo nagmamarunong pag wala na yung mga kalaban. Yan po ang mapag-uusapan natin at marami pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Yan! Pag-usapan na po agad natin, baka pag-usapan pa ng iba. Unahin na natin tong sinabi ni... ako nabigla ko rito ha. Hindi ko akalain na may rules palang ganito. Yan ang sinasabi natin dito, no? Sabi po ni Marcoleta, pwede namin silang paaresto para bumalik. Pero hindi nila ginawa. Ayan. Yan po yung ang pinatutungkulan po ni Senator Marcoleta, yung pag-walkout. Kaya kung papatulan po ni Marcoleta itong sinasabi ng napakagagaling. Alam nyo po, isa lang napatunayan natin dito sa minority. Yung masasaktan na naman itong mga to. Wala pala halos abogado, no? Isa lang po yung abogado ng minority, si Kiko Pangilinan pa. Siya na lang nga yung abogado, dinadaan pa sa sigaw. Dinadaan pa sa pambabraso sa mikropono. Yan talaga pag mga walang kakayahan. Dadaanin sa pasigaw-sigaw. Ito po ang sabi ni Marcoleta. Alam nyo sa tuntunin namin, pag nag-walk out, pwede namin silang paaresto para bumalik eh. Oo, nasa rules namin, pero hindi na namin ginawa. Magkakahiyaan po pala. Dahil ang isinisigaw lagi ni Ping Lacson, nasa inyo ang majority, pero nasa amin naman na rules. Di ba? Kay Lacson galing yan eh. Ngayon, pag pinatulan pala kayo ni Marcoleta sa rules ninyo, pwede pala kayong paaresto at dalhin para maibalik sa Senado. Kaya lang, magkakahiyaan na po talaga eh. Talagang nakakahiya na po. Baliktad po yung sinasabi ng mga to eh. Hindi po etong Senado na to sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, hindi po ito ang walang dignidad na Senado. Ngayon lang nga po nagkaka-interest na ulit ng mga tao sa Senado eh. Ngayon lang nga tayo nakakakita na bumabalik na po yung pag-asa ng mga tao sa Senado ngayon. Tama si Amy Marcos nung sinabi niya na nagsimula po na mawalan na ng amor ang mga tao sa Senado. Nagsimula po na bumagsak ang
pananaw ng mga tao sa Senado nung kayo po ay hindi na nag-iimbestiga sa flood control? Sige, anuhin muna natin 'to si Marcoleta, maraming sinabi. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Soto para siya mag-question ng quorum. Bakit mo i-invoke if whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo eh. Tama, sinadya ninyo. Alam niyo po yung pagkawala po ng quorum, hindi po pwedeng yung nanadya na mawala ang quorum, sila pa yung mananawagan na wala na tayo sa quorum. 'Di ba? Ang ginawa po ng minority, hinostage nila yung plenary, hinostage po nila yung usapin ng Senado. Kasi umalis sila, okay lang po na nag-walkout eh. Kung nag-walkout po sila, pwede pong ituloy ng mga natirang senador yung usapan. Ang problema, nag-walkout na sila, pero sinabotahe pa nila yung plenary. Bakit po nila sinabotahe? Sila pa rin po yung nanawagan ng quorum. Hindi po ba nakakahiya pong gawain yan? Hindi, unparliamentary. Kayo na nga yung nag-walkout. Kasi po ang ibig sabihin po na nag-walkout, wala na kayong pakialam sa usapin. Bahala na kayo dyan. Ayaw nyo kaming, total kayong masusunod, di mag-walkout na lang kami. Iba po yung ginawa nila eh. Nag-walkout na sila, tapos may natirang isa, si Tito Soto, at nagsabi po na wala na tayo sa quorum, kaya itigil na to. Ibig sabihin, ang pag-walkout nyo, wala na kaming pakialam sa usapin eh. Pero hindi. Wala na kaming pakialam, pero gusto naming matigil yung inyong pag-uusap. Nandamay pa, ika nga. Hindi na lang sinarili. Bakit English pa rin ang inyong samantalang sumunod na ako dun sa YouTube? Okay, anyways, mababasa ko naman yan. Kahit na English pa. Meron namang pag tinapatan mo nagiging Tagalog. Sa madaling salita mga kapatid, talagang ang gusto nila, wag matuloy yung usapan. Kasi kung nag-walkout ka lang, 'di ba, halimbawa po ng walkout, na ibig sabihin ng walkout, bahala na kayo, wala na akong may pakialam kung anong pag-usapan nyo. Halimbawa, ginagawa araw-araw ni Lito Lapid, pagka time in, time out na agad. Di ba? Yun po. Ganun sana, yung wala na kayong pakialam, kaso gusto nyo pa matigil eh. Nagdeklara pa si Lacson na dahil sa ginalawa nilang walkout, nanalo sila. Imagine niyo kung gaano po kasutil. Mag-likes lang po tayo. Okay. Tuloy po natin yung mga sinabi ni Marcoleta. Bakit mo i-invoke if whether or not we have a quorum, alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo, di ba? Ang quorum namin 13 senators. So kung 11 kami noon at sila naman ay siyam, ilan yun? 20. So lagpas sa quorum, umalis ang siyam, 11 na lang kami, wala nang quorum. So sa puntong questionin mo yung quorum, parang ikaw na yung nanunuyo sa amin. Parang ikaw na yung, 'di ba? Parang ang meaning ng nanunuyo, parang nang-aasar ka eh. Mag-walkout kami, wala na kayong quorum. Kayo nagbigay ng kondisyon para mawala ang quorum, pagkatapos questionin ninyo mo yung quorum. So may bad faith dito. Correct. Ginit din ni Marcoleta na hindi umano walkout ang tamang remedyo.
Ayan, sabi niya hindi ganoon ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganoon, kailangang harapan po 'yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan. Nakikinig po sila, malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na sa paninindigan. Yun yung kanyang gustong sabihin. Yan po yung importante bilang senador eh. Handa kang ipagtanggol yung mga paniniwala mo. Hindi po, ang ginagawa po ng minority, nag-walk out sila, ayaw po nila makipagdebate dahil wala silang kakayahang makipagdebate, tapos magsasalita po sila sa media na hindi po sila mako-question. Oh, yan yung ginagawa nila ngayon. Lahat ng argument nila nasa media. Ang problema ninyo, hindi lang naman ang media ang pinagkukunan ng impormasyon ngayon. May panabla rin po. Lahat ng sasabihin nyo sa media, sasagutin naman naming mga vlogger. O, ganyan po ka-importante ngayon yung mga katulad naming political vloggers. Kasi hindi po natatapos sa media yung kanila, wala kaming access sa kanila eh. Pero may access kami pag nilabas nila yan sa media at kaya namin banatan sila dahil nilabas nyo sa media, hindi na nakaharap sila Marcoleta, hindi na kayo mababanatan. Pero instantly, kaya namin silang birahin yung mga pinagsasabi nila. At ito yung ginagawa natin araw-araw. Kaya maraming salamat po sa inyo na nanonood sa amin, pinapakalat itong mga impormasyon na pagkontra naman sa impormasyon nila through media. Totoo po yan. Lahat po ngayon, battle of propaganda. Propaganda nila versus propaganda natin. Pero ang tanong dyan, sino ang naroon sa katotohanan? O, kaya pinos ni, katulad po nito, sa post po ni Erwin Tulfo, pinos niya po sa FB page niya, o yung walkout. Siguro, ang purpose nila na pagpo-post ng kanyang walkout, ng kanilang walkout, para ipakita sa taong bayan na ganun. Pero ano po ang epekto? Baliktad po eh. No? Nung pinost niya po yung walkout, ito po yung update. O, pinagtawanan po ng mga Pilipino. Alam niyo yun? Meron na pong so far, ito po ang update dito sa paano ba nakikita yung mga tawa rito. Ito. So yung 92,000 po ang haha. O, pinagtatawanan po yung kanilang walkout. Yung thumbs up naman po ay 18,000 at yung heart ay 11,000. So kung akala po ni Erwin Tulfo at ng minority, kasi pinosto kay Erwin Tulfo eh. Kung akala po nila, nagmumukha po silang mga bayani sa ginawa nilang walkout, ang layo po. Pinagtatawanan kayo ng netizens, hindi po kayo hinahangaan. Dapat mas marami yung likes kaysa sa mga heart ay kaysa sa haha. Oh, yan yung sinasabi natin, may bawi ang mga taong bayan. Bagamat panalo kayo sa media, ano ba naman yung media sa atin? Hindi ba? Wala naman po yan eh. At pagalingan lang po. Wag na tayo wag na tayo magyabang. Nakakahiya naman sabihin na, putya, walang panama sa atin yung mga taga-media na yan. Sikat lang sila. Pero kung sa argumentong maleta lang meron yung mga yan eh. Nakakatawa kasi pinagtatawanan kayo ng netizen. Yung akala ninyo ang ganda-ganda ng inyong ganda ng forma eh. Galit. Halos sabay-sabay. Nag-walk out. Ang ganda ng picture. Nakakala mo talaga, pagdating ng pinost niya sa sarili niya pang page,
Nakakahiya dahil mas marami yung nagtawa kaysa dito sa nag-thumbs up. O yan po ang bawi ng netizen sa inyo. Okay. Punta po tayo sa mga iba pa mga pinagsasabi. Claire Castro. Nakakatawa talaga to si Claire Castro eh. Iginiit na maaaring hindi nakausap ng SWS ang mga natulungan ni PBBM. O kaya daw negative 15. Lahat may paliwanag si Claire Castro eh. Kasi tayo, kung tayo po magsusuri, bakit negative 15? Simple lang po yan. Hindi nakakatugon ng gobyerno sa mga problema ng taong bayan. Kaya negative eh. Ano ba ang pinoproblema? Ano ba ang gusto nating gawin ng gobyerno? Una, lutasin niya yung malawakang pagnanakaw. Siyempre, kung hindi nalulutas yan at merong mga taong mga testigo na nagsasabi na nagkabigayan ng maleta, yun ang paniniwalaan ng taong bayan. Wala naman nakukulong eh. Hindi pa rin natlulutas yan. Napakailan na. Tapos, kitang-kita ng taong bayan. Ang problema mo, Auntie Claire, galing tayo sa Duterte leadership. Nakita ng taong bayan nung panahon ni Tatay Digong, nag-conduct ng war on drugs, nag-build, naglinis ng kapaligiran, pumasok yung mga foreign investors, napakaraming foreign investment, ang pumasok, pera, maraming turista. Ngayon, kabaliktaran. Meron pang pandemya na, partida pa, pandemya pa. Pagkatapos ng pandemya, nakatugon pa tayo sa pandemya. Kaya si Tatay Digong, 90% ang kanyang rating. Si BBM, negative 15. Si Tatay Digong, 90%. Napakalayo. Tapos, ang bukang bibig mo, masama nung panahon ni Tatay Digong, masama ang dinadanas. Bakit ang taas sa rating? Same rating SWS tsaka Pulse Asia. Wala pa naman yung mga, alam nyo, wala pa naman nung panahon ni Tatay Digong yung mga, mga octarts na yan, mga WR numero na yan. Huwag mo sabihin na hindi na interview yung mga natulungan. Napakalaking kalokohan yan. Okay. Punta tayo sa ibang mali-malita. Eto, tignan nyo to. Etong sinabi ni Erwin Tulfo. 16 of us are not lawyers. Senator Erwin Tulfo criticized Senator Rodante Marcoleta's remarks, questioning Risa Ontiveros' legal background, saying the comments amounted to an ad hominem. Ito ang sinabi niya. Do you think sina Camille at Mark Villar hindi tinamaan? Sina Bongo, Robin Padilla hindi tinamaan? Jinggoy, Joel Villanueva, 16 of us are not lawyers. Tanong ko lang sa inyo, mga viewers, ilan ang umangal sa 16? Ikaw lang, Erwin, tsaka si Ontiveros. Ano ibig sabihin? Nasaktan kayo. Bakit kayo nasaktan? Ulitin ko na. Ito yung topic ko kagabi. Pero i-reiterate ko lang. Kasi kayo ni Ontiveros naggagaling-galingan. Yung mga hindi naggagaling-galingan, yung normal lang sila. Senador kami, gumagawa kami ng batas kahit hindi kami abogado. Hindi sila nasasaktan. Kayo ni Risa Ontiveros kakaiba. Kasi pinoproject nyo na pinakamagaling kayo. Isa kayo sa mga magagaling na senador of all time.
Sa projection nyo sa utak nyo. Ang husay nyo sa utak nyo lang eh. Di ba? Ang husay nyo ni Ontiveros, parehong nasa utak nyo lang dalawa. Ibig sabihin, kaya kayo nasasaktan. Ako, may magsabi sa akin, Badong, hindi ka naman magaling mag-vlog eh. Kasi hindi ka abogado. Wala akong pakialam. Alam ko na ako, nakakapag-deliver ako rito sa aking vlog. Wala akong pakialam. Sa madaling salita, mga kapatid, kaya kayo nasasaktan kasi nagdudunong-dunungan kayo tapos pinamukha sa inyo yung kakulangan ninyo. Bakit masasaktan yung magkapatid na bilyar? Bilyonaryo sila. Bakit masasaktan si Robin Padilla? Box office, yung dati niyang pinanggalingan, siya na ang pinakamagaling dun. Naranasan niya na maging box office star at naranasan niya maging best actor. Ewan ko kung naging best actor. Hinulaan ko lang. Okay. Ikaw, Erwin Tulfo, naranasan mo bang ituring na pinakamagaling na broadcaster? Kahilera mo ba si Mike Enriquez, sila Noli De Castro, sila Ted Filon, sila Corina Sanchez, Jessica Soho, at saka si Mel Chanco? Kahilera mo ba yung mga yan? Hindi, di ba? Kaya lagi kang ganun. Lumalabas sa bibig mo yung mga insiguridad mo. Isa pa tong insiguridad. Si Ontiveros, pareho kayo eh. Hindi po pwede, sabi ni Ontiveros, hindi pwedeng ikumpara itong video conferencing push ng Senate Majority ngayon sa panawagan noong 2021 para payagan ng pagsali sa sesyon at committee hearings ni nooy Senator De Lima. Sabi niya, si Senator De Lima noon ay sumuko na detain at rumispeto sa proseso ng batas. Anong gusto mong sabihin? Sumuko si Bato sa dayuhang korte? Gusto mong ipagkanulo? Kayo pinagkakanulo nyo sa Bato eh. Pinalalabas nyo si Bato na fugitive. Pinalalabas nyo si Bato na isang pugante. Yan yung sabi ni Igan eh. Yung isang sikat din na broadcaster na si Arn Clavio. Pugante daw si Bato. Kung pugante si Bato, ano tawag sa'yo? Nyakol. Balik tayo rito kay Risa Ontiveros. Alam mo, Risa Ontiveros, mag-aral kayo ng kasaysayan. Yung sinasabi nyo nakakahiya yung ginagawa ni Bato, nakakahiya rin yung ginawa ng mga bayani natin. Alam nyo po ba na marami tayong bayani na tinaguri ang pugante noong araw? Dahil umiiwas silang magpahuli sa mga dayuhan na kalaban ng taong bayan. Tignan nyo po, bigyan ko kayo ng halimbawa, sino-sino yung mga yan. Ito po, pinakasikat. Si Andres Bonifacio, tinugis ng gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Tumatakas siya. Nahuli nga lang. Masama ba yung ginagawa niya? Alam niya nang ipapapatay siya eh. Macario Sakay, tinagurian po to na bandido. Dahil po kay Macario Sakay, gumawa pa ng batas. Yung gobyerno, mga Amerikano, nagpasa pa ng Anti-Brigandage Act o anti-bandido. Hindi, si Jose Rizal kasi hindi nagtago eh. Naroon lang siya sa dapitan eh. Ito yung mga sinasabi ko, yung mga nagtago, yung umiiwas.
Oh, yung talagang hinahunting sila, tinawag silang mga fugitive. Hinahunting sila. Hindi naman po hinunting si Ninoy Aquino, eh, umuwi yan ang sinasabi ko po yung katulad ng sitwasyon ni Bato na nagtatago. Pinalalabas kasi ng mga tukmol na 'to na masamang tao si Bato, bakit nagtatago? Sinasabi ko sa inyo, marami tayong bayani na nagtago sa otoridad. Ang tawag din sa kanila fugitive. Pero titignan nyo kung sino yung otoridad. Mga dayuhan. Ano pagkakaiba kay Bato? Hindi naman po siya Philippine Court yung tinataguan niya, eh. Dayuhang korte. Ito pong ginagawa, hinahalimbawa ko sa inyo, mga dayuhang korte to, maliban yung kay Aguinaldo. O, si Macario Sakay, hinanting po yan ng mga Amerikano. Fugitive po yan sa mga Amerikano. Gabriela Silang, hinanting po ng mga Kastila. Fugitive po siya. Fugitive sa mga Kastila. Eto malupit. Si Apolinario Mabini. Lumpo yan. Di ba? Binubuhat-buhat pa yan. Pero tinatakasan niya yung mga Amerikano. Hinahunting siya. Fugitive siya sa mga Amerikano. Kaya sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi po nakakahiya yung ginagawa ni Bato. Eh di dapat nakakahiya silang Mabini. O siyempre, nahuli rin si Mabini eventually. O anong ginawa kay Mabini? Nung nahuli siya, marami po nahuli na mga tauhan ni Aguinaldo. Pinanumpa sa watawat ng Amerika. Hindi nanumpa. Ang ginawa ng Mabini, pinagsisipa sila. Hindi po nanumpa. Pinatapon sa Guam. Yan ang kasaysayan ni Mabini. O yan, si Aguinaldo rin mismo. Ang tagal po nagtago niyan. Ang tagal pong hinahunting ng mga Amerikano yan. Si Miguel Malvar. Dayuhan po sila, eh. Hindi po nakakahiya na magtago ka sa dayuhang puwersa. Ginawa yan ng mga bayani natin noon. Yang ginagawa ni Bato. Yung mga kumampi sa mga dayuhan, kontrabida yan sa ating kasaysayan. Di nyo alam yun. Mga senador pa naman kayo. Kung pagsalitaan nyo si Bato, parang kriminal. Kriminal siya sa dayuhan. Sa korteng dayuhan, kriminal siya. Pero sa mga Pilipino, tanungin nyo kung kriminal si Bato. Thank you very much po kay Melda Sanggalang na nagbigay po sa atin ng $20. Thanks for being you. Yan. O, balik na tayo rito sa mga... At marami pa pong iba. Yung ginagawa po ni Bato na nagtatago, tinutugis siya. Yun yung sinasabi ko. Si Jose Rizal kasi hindi naman nagtago yan. Nahuli. Nahuli ang papunta ng Cuba, eh. Si Jose Rizal, nasa barko mo siya, huli ka. 1,700 tayo, 572 lang po nagla-likes. Mag-likes lang po kayo. Okay, punta na po tayo rito sa mga iba pa mga sinabi ng mga to. Sabi naman ni Raf, eto Raf ha, nakakahiya na sa taong bayan. Dialogue nila to, eh. Nakakahiya na sa taong bayan. Raffy Tulfo, blast Senate majorities push for remote voting as a special treatment for Bato de la Rosa. Alam nyo, Raf at saka Erwin Tulfo, ito po dapat walang special treatment, sabi niya. Kaming mga senador ay binoto ng taong bayan para personal na gampanan ang aming mga tungkulin sa loob ng Senado. Kung ang mga ordinaryong empleyado ay araw-araw na bumabiyahe, nakikipagsiksikan sa tren, bus at jeep, nagtitiis sa traffic at init para mabilang ang kanilang attendance at masweldohan, bakit natin papayagan ng sinumang senador
na mag-attendance at makalahok sa bagay na pinagbobotohan sa Senado via Zoom nang dahil sila ay nagtatago. Napaliwanag ko na po, no? Special yung kaso ni Bato, yung pagtatago niya. Hinahunting siya ng dayuhang korte. At ang humahunting sa kanya mula sa dayuhang korte, ang nakakasama ng loob, mga Pilipino yung humahunting sa kanya na sumusunod sa dayuhang korte. Balang araw, pag nasulat na tong kasaysayan na to, yang mga nanghahunting na yan, lalabas po sila na mga traidor ng Pilipinas. Balang araw. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa po tapos, hindi pa po nasusulat yung kasaysayan ni Tatay Digong. Makikita nyo po yung mga pangalan niyan, yung mga nanghuli kay Tatay Digong. 100 years from now. Lalo na po kung namatay si Tatay Digong dyan sa kulungan ng ICC. 100 years from now, bayani na si Tatay Digong at ang mga nagpahuli sa kanya, ituturing ng mga traidor ng taong bayan. Okay. Hindi, ito pa sabi, nakakainsultong ginawa ng iba naming kasama na pagbrush sa pagbago ng major Senate rules. Okay. Ang dami mo pang sinabi, nakakaya sa taong bayan, wag na tayong maglokohan. Yan yung dialogue mo, Tulpo. Mas nakakahiya naman na hindi ka nakipagdebate, senador ka, nag-walk out kayo, hindi naman kayo pinipigilang magsalita. Mas nakakahiya, Rapi Tulpo, na ang tagal ninyo sa mayorya, mayroong kasaysayan, ito po, breaking all records, pinakamalaking nakawan, rough, pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas, naganap ngayon, majority kayo ng 9 na buwan, pero wala man lang kayong kontribusyon para hindi ka nagsasalita ng ganyan para sabihin na bakit hindi natin imbestigahan tong mga magnanakaw? Bakit hindi nyo ipinagpilitan na mag-imbestiga kayo ng mga magnanakaw sa flood control? Hindi ba mas nakakahiya yun? Tahimik kayo habang yung majority ng mga senador, habang kayo ang nasa posisyon, tahimik kayo. Dehin boki kayo sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos, tahimik kayo. Yun ang unang nakakahiya. Ikalawang nakakahiya. Senador ka. Pwede ka makipagtalo. Sabihin mo yung mga sinasabi mo sa press. Yung sinasabi mo sa press ngayon, sa media ngayon, dapat sinabi mo yan sa harap ni Marcoleta. Dapat sinabi mo na nakakahiya yung ginagawa ninyo. Pinapaboran nyo si Bato. Yun ang trabaho ng mga senador. Alam niyo po ba na 1949 pa po. Sa history po ng Senate, 1949 pa po, noong mayroong mag-walk out ng mga senador. Proud na proud sila. Palibasa, pinatunayan lang nila yung sinasabi ni Marcoleta na wala kayong legal background pare-pareho. 1949 pa po nung huling may nag-walk out sa Senado. Kaya akala nyo kabayanihan yung ginawa nyo? Para saan? Para sa rules? Dahil may proposal si Marcoleta. May proposal siya na isama sa teleconferencing yung hinahunting ng dayuhang korte. Para saan? Kayo nag-walk out. Hindi ba kayo mga senador? Hindi nyo ba kaya Rafi Tulfo at Erwin Tulfo na makipagbalitaktakan ng kaharap yung inyong binabanatan?
Hindi ba nagagawa niyo 'yan sa inyong programa? Harap-harapan kaya bumilib sa inyo yung mga tao, 'di ba? Kasi harap-harapan tinatawagan niyo halimbawa, "Kernel, Kernel meron ka tauhan dito, Kernel wag mo akong lolokohin." Kayang-kaya niyo. O tawagan mo yung SSS, ano, sino yung tomboy na tauhan niya? Sherry. Sherry tawagan mo yung SSS. "Oh, President ng SSS, may papadala kami diyan, entertainin niyo." Akala ng taong bayan kaya niyo confrontational, eh. Bakit hindi niyo sabihin sa harap ni Marcoleta yung sinasabi niyo sa press? Eh, senador kayo. Yun lang naman po, eh. Hindi po, hindi yung malawakan po, yung sinasabi ko pong malawakan na na-disrupt yung buong ano, yung buong, Senate hearing. Hindi ko alam kung nag-walkout si Trillanes o ano, pero hindi niya na-disrupt. Eto kasi plinano nilang mag-walkout. Para saan? Ruling lang. Sa rules ninyo, bawal bang magbago ng rules ng Senado? Pwede. Eh pwede naman pala, ano inaangal nila? Yan yung problema sa inyo mga tulpo, na-expose kayo ngayon. Ngayong wala nang hindi na kayo nakaharap kay Cayetano at saka kay Marcoleta, ang daldal niyo na sa press. Kung ano-ano na puwede niyong sabihin. Paano hindi kayo kokontrahin ng mga press? Hindi kayo kokontrahin ng mga taga-media? Sino ang tunay na nakakahiya? Kayo na nag-walkout, sinasabi mo, araw-araw yung mga taong bayan pumapasok, nagsisiksikan sa LRT, sumasakay ng bus, sumasakay ng jeep. Alam mo ba yung araw-araw na yan, hindi sila puwedeng mag-walkout sa trabaho nila? Pinagalitan sila ng boss, trabaho pa rin siya. Kayo, hindi nga kayo pinagagalitan. Nakikipagdebate sa inyo, eh. Puwede niyong debatehin, eh. Tataas ka lang ng kamay, tatawagin ka ni Loren Legarda, eh. Yan yung problema. Nagsenador kayo, ayaw niyong makipagdebate. Magwo-walkout na lang kayo kaysa makipagdebate. Ano akala ninyo? Akala ba ninyo, Rapi Tulfo, natutuwa sa inyong taong bayan? Tignan niyo nga, mas nakakarami yung haha kaysa sa thumbs up at, heart. Akala niyo ba yung teacher, yung sinasabi mo, nakakahiya naman araw-araw pumapasok yung mga teacher. Oh, taong bayan, eh, bigyan natin ng ano, puwede ba sa kalagitnaan ng pagtuturo ng teacher na ingayan sa mga bata, puwede ba siya mag-walkout? Hindi, 'di ba? Total hinahalimbawa mo, eh, yung mga pangkaraniwang manggagawa. Puwede ba yung nasa pabrika, nabwisit siya, nainitan na siya, pagod na, pinagalitan pa ng supervisor, puwede niya bang iwan yung makina sa pabrika? Hindi rin, 'di ba? Bakit kayo puwede kayong mag-walkout sa kalagitnaan ng debate? Hindi naman kayo pinagpapatayan ng mic. Hindi naman kayo pinipigilang magsalita. Yung leader ninyo, pinagmamalaki niyo, si Sherwin Gatchalian, na hindi ko nakita nakipagdebate. Pero nakapaglabas siya ng, statement after nag-walkout kayo, naglabas siya ng statement. Bakit hindi kayo makipagdebate, eh, senador kayo? May katwiran pala kayo. Ang inaasahan namin sa inyo, kung kokontra kayo, huwag kayong kumontra sa labas. Kung kokontra kayo, kontrahin niyo doon sa debate sa Senate floor.
Kahit nga hindi kayo manalo sa argumento eh. Ang importante, nasabi ninyo. Tapos sasabihin nyo si Sherwin ang magbabangon. Hindi niya nga maipagtanggol yung sa debate yung sarili niya. Anong klaseng ano yan? Style one bull yan. Ginagawa niyo eh. Pag nakatalikod din yung kalaban, ang gagaling nyo na bigla. Unparliamentary yan. Open yung debate. Sabi nila, minamadali. Pwede naman kayong mag-object eh. Yan, dyan lumalabas yung sinasabi ni Marcoleta. Tama si Marcoleta, all along. Wala kasi kayong background sa law. Pero ako, hindi ako masasaktan. Ano ngayon kung wala akong background sa law? Alam ko yung mga basic na ganyan. Pwede ka makipagdebate. Pag sinabi nila na, let's go to votation, divide the house, objection, ikaw pa rin, nasa iyo pa rin ang bit. Pag may nag-object, pagpapaliwanagin, what's your objection? Ayaw mo magbotohan, di ba? Mag-object ka. Hindi kayo nag-object eh. Nag-walk out kayo eh. Ang tanong po mga kapatid, Badong, bakit mo pinipilit na makipagdebate sila? Kasi po senador sila. Kung hindi nila kayang makipagdebate, pwede rin naman. Mag-style Lito Lapid sila. Tumahimik lang sila. Huwag silang magmarunong. Huwag silang magmagaling. Gusto nilang ipakita na napakagaling nila eh. Oh. Eto, tignan nyo to. Sinabi na ni Erwin Tulfo, huwag nyo akong lokohin. Common sense, hindi naman tayo tanga. Journalist tayo. Mas mata. Ano ngayon kung journalist ka? Ibig mo sabihin, pag journalist ka, matalino ka, mas magaling ka sa abogado, ganon? Huwag nyo akong lokohin. Kaya ka nakakatawa eh. Ano connection ng pagiging journalist mo? Kinatalino mo yung pagiging journalist mo? Award-winning journalist ka? Kinatalino mo yan? Dapat nga pinapakita nyo. Kung ako senador, kahit mag-isa na lang ako, makikipagbatbatan pa rin ako. Tapos pag napunta pa rin sa botohan, pag natalo ko, igagalang ko. That's democracy. Ang democracy, lahat, pwede ka magsalita, kahit nakakontra ka, kontrahin mo. Paliwanagan mo yung mga tao. Pag hindi mo pa rin sila nakuha at nagbotohan, natalo ka, igalang mo. Yan ang demokrasya, rule of majority. Tsaka kayo magsasalita pag wala na yung mga kalaban nyo sa harap nyo. Naalala ko lang, nung nariyan si Bato, hindi kumikibo yung magkapatid na yan eh. Nung nakantsawan sila, na kaya sila hindi kumikibo dahil wala namang away mag-asawa. Tsaka ngayon, no, napansin nyo, pagkatapos na mawala na si Bato, pagkatapos na nakantsawan sila, nasaktan sila eh. Hanggang away mag-asawa lang yung daldal lang. Ngayon naman, nasobrahan naman. Daldal naman sila ng daldal. Lagi na lang kayo nahihiya. Nahihiya kayo maging senador. Mabibitin tayo. Isa lang po, pahapyaw lang po. Sa ICC po, ang latest po sa ICC, kasi iba na po yung mga judge eh. Ano na to eh, trial proper na. Ayon po sa mga judge ng ICC, pare-review po nila yung health issues ni Tatay Digong. Kaya may pag-asa pa po tayo kasi pag natuklasan nila na si Tatay Digong ay lagi nang natutumba, lagi na pong baka
ma-interim release. Sana. Hopefully. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,